Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag manganganak na ang isang babae, siya nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap, sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayun din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi na maaagaw ninuman. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pag-asa. May mga luha na tahimik, mga ngiting pilit, mga pusong sugatan pero tuloy pa rin sa buhay. Minsan may mga araw na parang wala ng liwanag, yung tipong gusto mong sumuko dahil pagod ka na. Pagod maghintay, pagod umasa, pagod lumaban. Naranasan mo na bang umiyak ng tahimik at itanong sa Diyos, Panginoon, hanggang kailan? Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y malulungkot ngunit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa kabuuan ng ating Ebanghelyo sa araw na ito, pag-asa. Mga kapatid, alam ni Jesus na darating ang oras ng kanyang paghihirap, ng kanyang kamatayan. Alam niyang masasaktan, matatakot at malulungkot ang kanyang mga alagad. Kaya bago pa man mangyari ang lahat, inihahanda na niya sila. Hindi niya itinanggi ang realidad ng sakit. Hindi niya sinabi na huwag kayong malungkot. Sa halip, kinilala niya ito. Kayo ay iiyak at mananangis. Napakahalaga nito. Ang Diyos ay hindi bulag sa ating pagdurusa. Nakikita niya ang ating luha. Naririnig niya ang ating tahimik na sigaw. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Ibig sabihin, may pag-asa sa gitna ng sakit. May liwanag pagkatapos ng dilim. May muling pagkabuhay pagkatapos ng krus. At ginamit ni Jesus ang larawan ng isang inang nanganganak. Sa oras ng panganganak may sakit at hirap, pero kapag nakita na niya ang kanyang anak, napapalitan ng kagalakan ang sakit. Ganito rin ang buhay pananampalataya. Minsan, dumaraan tayo sa mga proseso ng paghihirap, paghihintay at pagluha. Pero ang Diyos ay may kakayahang gawing biyaya ang ating sugat at gawing bagong simula ang ating pagkabigo. At napakaganda na sa kapistahan ni San Isidro Labrador, ang mensaheng ito ay lalong nagiging makahulugan. Bilang isang simpleng magsasaka, namuhay si San Isidro Labrador ng may pagtitiis at pananampalataya. Ang magsasaka ay nagtatanim ng may pag-asa. Kahit hindi agad nakikita yung bunga, umaasa siya sa gitna ng init, ng ulan, at ng hirap. Ganito rin ang buhay Kristiyano. Isang buhay ng pagtatanim ng pag-asa. At ito yung napakahalagang katotohanan na itinuturo sa buhay natin. Ang sakit na dinaranas natin ngayon ay maaring bahagi ng paghubog ng Diyos para sa kagalakang darating.
Minsan kasi, akala natin kapag may paghihirap, iniwan na tayo ng Diyos. Pero madalas, sa gitna mismo ng ating pagdurusa, tahimik siyang kumikilos. Ang luha natin ngayon ay hindi walang saysay. Ang paghihintay natin ay hindi nasasayang. Ang sakit natin ay hindi katapusan ng kwento. Kaya ang tanong ay hindi bakit ako nasasaktan, kundi may tiwala ba akong kayang baguhin ng Diyos ang aking kalungkutan tungo sa kagalakan? Dahil ang Kristiyano ay hindi taong walang problema. Siya ay taong may pag-asa kahit may problema. Mga kapatid, ngayong tayo ay nasa panahon pa rin ng Pasko ng Pagkabuhay at sa paggunita kay San Isidro Labrador, inaanyayahan tayo ng Diyos na huwag mawala ng pag-asa. Kung ikaw ay pagod, kumapit ka. Kung ikaw ay umiiyak, manalangin ka. Kung ikaw ay naghihintay, magtiwala ka. Patuloy kang magtanim ng kabutihan, ng pagmamahal, at ng pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. Dahil ang Diyos ay kumikilos kahit tahimik. At sa tamang panahon, papalitan niya ang iyong kalungkutan ng kagalakang hindi kayang nakawin ng mundo. Tingnan at pagnilayan nga po natin, mga kapatid, anong kalungkutan o paghihirap ang dinadala natin ngayon at paano tayo tinatawag ng Diyos na manatiling may pag-asa sa gitna nito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa gitna ng aming pagluha at paghihirap, tulungan mo kaming huwag mawalan ng pag-asa. Tulad ni San Isidro Labrador, turuan mo kaming magtiwala at maghintay ng may pananampalataya. Punuin mo ang aming puso ng iyong pag-asa at gawing kagalakan ng aming kalungkutan sa tamang panahon. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.